sinasabi natin yun, ang pinaguhugutan natin ng lakas, ay manggagaling sa ang pinahalaga natin, values and principles natin, na alam natin ang tagumpay sa dulo nun ay makakadagdag ng tagumpay, hindi lang sa sarili, kundi para sa iba. Naramdaman mo rin ba yun, Mike? Alam mo, yun na nga yung sinasabi natin. Kasi nung nakapag-attend ako dun sa mga kapakinig lang po sa atin, nakapag-attend po ako ng first seminar. At marami sa ating, tama yung nabanggit ni Coach Pia, na parang ang gusto nilang mabigyang kahalagahan, masagot kaagad ang suliranin nila. At inaako nila yung mga responsibilidad na hindi kanila. Yes. Diba? Natatandaan ko nga yung isang nagbahagi na merong problema ang kanyang pamangkin. Naintindihan natin yan, na hindi na daw pumapasok sa school, na may problema siya at lahat. Nagtataka ko kung saan nanggagaling yung lakas ng kanyang damdamin para sa suliranin na ito. Samantalang tiya siya, hindi niya anak yun, no? Minsan kasi ang mga pamilya natin sa Pilipinas, ang tingin sa atin parang quote-unquote Diyos, na parang dahil nasa ibang bansa na tayo, parang kakayanin natin isolve lahat ng problema nila na naiwan sila sa Pilipinas. Parang gano'n. Kailangan lagay natin sa tamang perspective to, no? Para ang tapon doon sa ating mga OFW. Coach, ito kasama natin dito. Isa na naman, medyo na hindi mo lang siya nakita. Ito yung pinakamalandi dito sa Hong Kong Ayan. Sobra naman ang description mo. Hindi, kasi pinakamalandi. Kasi ang tanong sa akin ni Coach Pia, nandito ba si Tita Carrie? Sabi ko, Coach, wala si Tita Carrie dahil pinagbakasyon ko. Sana sinabi mo malandi lang, hindi na yung pinaka. Hindi pa Bakit? Aminado naman ako doon, Coach Pia. Okay. Tita Carrie, ni-research na kita. Hangang-hanga ako sa iyo. Talagang pag nakilala kita, talagang luluhod po ako sa harap niyo. Luluhod sa mga tala. Hindi ko nalaman tungkol sa inyo. Anyway, Coach, doon sa napag-usapan nga natin, sabi nga, inaako nila. At yun ang sinasabi mong gusto nilang magmadali sa lahat ng mga bagay na kumbaga, direktang involved sila. Napaka-impatient ng ating mga OFW. And alam mo, pinakamagandang halimbawa, Tita Carrie, na inilabas ni Coach Pia. Sabi nga ni Coach, ang kailangang bigyan nyo munang kahalagahan, wala muna yung outer force. Okay. Kinakailangan ikaw na OFW. Yung sarili mo. Kailangan palakasin mo muna ang sarili mo. Tama ba, Coach? Yes. Kasi sabihin mo ng bayani ka nga para sa Pilipinas. Ang daming piniplay up kasi rin yun. Kasalanan din natin yun. Ang daming sinasabi ko ano yung, di ba, yung contribution ng OFW sa economy ng Philippines. Sandali lang ba? Paano yung sarili, no? Kailangan step back tayo dyan. Kasi kapag tumanda na tayo, ano ba yung ating plano? Ano ba yung retirement plan natin? Hindi naman pwedeng X number of years na lang tayo sa ibang bansa. Tapos, kailan pa tayo babalik sa Pilipinas kung wala tayong plano, wala tayong ipon para sa health natin, sa retirement natin? Kasama lahat yan. Dahil kapag ang trato natin sa sarili natin, ganun na lang yung respeto natin, yung binibigay natin na pagpapahalaga sa individual plans natin, ibang pag-aalaga na maibibigay natin sa ating pamilya. Yun. So, kinakailangan talaga may matatag ang pundasyon mo muna bago ka mag-isip na tumulong sa iba't ibang pang mga katauhan. Hindi kasi ang hirap, Coach Pia, kasi yung parang normal na sa isang OFW, yung talagang yayakapin niya, yung hindi niya kayang responsibilidad Yung parang, di ba? Yung parang puno lang ng alateris ang kaya mo, pero puno ng akasya ang gusto mong yakapin. Totoo yan. Diba? Kaya lahat ngayon, yun na sinasabi nyo kanina, na ang tingin sa'yo ng mga nasa Pilipinas ay Diyos. Lahat diba? Talaga. Diba? Na lahat masosolve mo. Kaya ang lahat ng tapon sa kanila.